Ask ko lang po kasi marami akong nababasa at naririnig bawal po ba talagang putulin ang buhok ng isang babae at manamit na naaayon sa damit pambabae tulad ng palda at bestida, kasi ako po nakasanayan kong suotin ang pantalon. Sige, sagutin natin. Siguro ang tanong natin ngayon ay hindi sabi ng church namin o kaya sabi ng nakagisna namin. Ang tanong ay ano ba talaga ang sinasabi ng Bible tungkol dito. Ganito kasi yan. Ang basihan ng ibang relihiyon ay 1 Corinthians 11. Pero dapat nating tandaan, hindi ito utos tungkol sa haircut, kundi tungkol sa kultura ng Korinto noong panahon ni Pablo. Ano ang issue noon? Sa Korinto, ang prostitute at rebellious women ay nag-aahit ng buhok bilang simbolo ng pagkarebelde. Kaya sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 6, kung ang babae ay nagtatakip ng ulo, mabuti. Ngunit kung hindi siya nagtatakip, magpaikli na rin siya ng buhok. Hindi ito utos na huwag magpagupit. Ito ay huwag tularan ang rebellious woman ng kanilang kultura. Walang kahit isang Bible verse na nagsasabing bawal putulin ang buhok ng babae. Wala. Kung bawal magpagupit ang babae, bakit sinabi sa 1 Corinthians 11 verse 15 na ang mahabang buhok ay glory niya? Hindi sinabi ni Pablo na never cut. Sinabi niya na long hair is honorable. Hindi naman ibig sabihin na floor length o hindi na pwedeng gupitan or itrim. Ang tunay na turo ay ito. Ang buhok ay simbolo ng identity. Hindi ito legalistic rule. Now, tungkol naman sa issue ng babaeng nagsusuot ng pantalon, ito naman ay kadalasang binabase sa Deuteronomy 22 verse 5. Ang babae ay huwag magsuot ng kasuotang panlalaki. Pero ito ang real talk. Walang pantalon noong panahon ng Deuteronomy. Ang suot ng mga lalaki noon ay robe at tunic. Parehong-pareho. So paano naging pantalon kung hindi pa ito umi-exist noong panahon ng Biblia? Ang ibig sabihin ng verse ay gender distinction. Ibig sabihin, huwag tularan ng opposite gender. Huwag mag-cross-dress para sa immoral purposes. Hindi sinasabing babae, bawal ang pantalon. Sa panahon ngayon, may women's pants at men's pants, tama? Kung susundin natin ang lohika ng iba, bawal din sa babae ang magsuot ng t-shirt, jacket, rubber shoes, dahil originally, panglalaki lahat yan. Pero ang kasalanan dito ay walang kinalaman sa tela. May kinalaman ito sa butibo at kahalayan. Hindi ka nagkakasala dahil may pantalon ka. Nagkakasala ka kapag ang suot mo ay pampasama ng isip, pampalande, o pampakalat ng last. Yun ang issue sa Biblia. Pero ngayon, may sariling style, cut at design ang women's clothing. Hindi ito cross-dressing. Ano ba ang tunay na sinasabi ng Biblia? Una, God looks at the heart, not the clothes. 1 Samuel 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas, ang Diyos ay sa puso. Modesty ang important in this style. 1 Timothy chapter 2 verse 9, magdamit ng may kahinhinan. Hindi sinabing bawal gupit, hindi sinabing bawal pantalon, ang sinabi, huwag malaswa, huwag pabongga, at huwag immoral. Hindi tayo niligtas sa pamamagitan ng damit. Hindi tayo napapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng buhok. Ang Diyos ay naghahanap ng mga pusong sumusunod, hindi damit na mahigpit. Kung gusto ng isang babae na mahaba ang buhok, good! Walang problema dyan. Kung gusto niyang magpagupit dahil mainit, practical o personal choice, hindi kasalanan yon. Kung gusto ng babaeng mag-skirt, good! Kung gusto niyang magsuot ng maayos na pantalon, hindi kasalanan yan. Basta, hindi malaswa. Ang kasalanan ay hindi sa buhok, hindi sa pantalon, nasa puso. Maraming relihiyon ang naglalagay ng mga panlabas na bawal. Pero tandaan natin, ang labas ay hindi measure ng kabanalan. Ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Kung ang damit mo ay disente, maayos, at may respeto, hindi ka nagkakasala. At kung ang buhok mo ay maikli man o mahaba, hindi yan magdidetermine ng relasyon mo sa Diyos. Ang tunay na kabanalan ay hindi tela, hindi gupit, hindi style, kundi pagsunod at pag-ibig sa Panginoong Jesus.